Kaya nga sabi niya dito, diba, I don't feel guilty for how I treated you. My ego is too big to care. Hindi talaga niya na-feel na guilty siya, guys, kasi sabi ko nga sa inyo, habit niya ito. So parang lumaki siya na normal sa kanya yon. Akala niya normal yon, akala niya okay lang yung ginagawa niya, mga kapiksi. And especially kung ilang beses mo na rin siyang pinatawad, parang nagkaroon siya ng assumption, guys, na okay lang, gawin ko ulit kasi papatawarin din naman niya ako. Hello guys, hello Pisces, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Love Life Kapalaran para ngayong June para sa Pisces, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang, guys, pwede mag-resonate, pwede hindi, combination ng positive and negative energy. Sa Love Life reading, guys, pwede ma-pick up yung energy nyo, pwede ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed, mga kapixie. If hindi kayo nakaresonate dito, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo, mga kapiksi. So, ito yung message ng person mo. Ito yung gustong sabihin sa'yo ng person mo, mga kapiksi. I smile on the outside, but I am dying on the inside. I don't feel guilty for how I treated you. I was afraid that you would reject me if I shared my feelings to you. So, ito mga kapiksi, no, pwedeng to, guys, pwedeng hiwalay na kayo. Kahit anong status nyo ng relationship nyo, actually, pwede. For some of you, pwedeng hiwalay na kayo. For some of you, pwedeng in a relationship pa kayo, guys. Pero parang this person, yung trato niya sa'yo is hindi na maganda. Okay? Or pwede namang in a relationship kayo, pero nagkakaroon kayo ng problema sa relationship nyo. Mga kapiksi. Yung nakikita mo sa kanya, especially itong dalawang ito, mga kapiksi, no? I smile on the outside but I am dying on the inside. Parang peke yung pinapakita niya sa'yo. Lalo na kung feeling mo masyado siyang mapagmataas, yun yung way niya para itago yung totoong nararamdaman niya. Dying on the inside, mga kapiksi. Dying on the inside siya kasi pwedeng nagsisisi siya sa mga ginawa niya. Talo siya. Hindi ito makatanggap ng pagkatalo, mga kapiksi, no? Kumbaga parang ayaw niyang tanggapin na talo siya, ayaw niyang tanggapin na mali siya. Kasi baka mag-iba yung tingin mo sa kanya. Tsaka baka mag-iba yung sometimes kasi kapag nag-admit sila na mali sila, may kasalanan sila, parang they're giving away their power to be on the command position. Kung naintindihan nyo yung ibig kong sabihin. Sometimes, may mga tao na kahit sila yung guilty, hindi nila inaamin. Nagtitigas-tigasan sila para hindi sila yung ma-under. Diba kasi sometimes, kung napapansin nyo, I don't know if napapansin nyo, pero sa relationship, kapag ikaw ay nag-sorry, inamin mo ang kasalanan mo, yung other party, tinitake nila yung advantage na yun para ipamukha sa'yo na ikaw may kasalanan, guilty ka. Kaya babawi ako sa'yo, sundin mo ako, ganyan-ganyan. This time ako naman. Parang ganon, diba? So, ayaw nilang ibigay yung privilege na yun sa inyo. Na kayo yung masunod, kayo yung maging tama dahil sila yung mali. And kaya parang yung ibang tao pinapamukha nila na wala silang pakialam even if mali sila or nasaktan nilang kayo. Their ego is too big to care. Pero ayan nga, guys, dying on the inside to you. And takot siya, no? Na i-reject mo siya kapag share niya sa'yo yung totoong nararamdaman niya, yung totoong emosyon niya, mga kapiksi. Okay? So, sometimes yung sa mga kapiksi natin, no, if in case naka-resonate kayo, if napapansin nyo yung mga person nyo, masyadong maigo, masyadong mapagmataas, that's because they are weak. Mahina sila, mga kapiksi. Okay? And yun lang yung pamamaraan nila to show na alpha sila, to show na
meron sila. But on the inside, they are weaker than you think, mga kapiksi. Okay? Alright. So, comment down below, Pisces, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Hanapin natin yung energy ng love at ng Pisces. Shuffle ko to, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sabay-sabay tayo guys magpayaman ngayon 2024. Sa lahat ng gustong mag-avail guys ng course, mayroon tayong promo until May 31. Magbibigyan ka ng 1 free pampaswerte sa Bliminal o kaya 200 pesos na discount until May 31 na lang yan guys. Kaya mag-avail na kayo. And meron tayong bagong course mga kapiksi, no? Paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious relationship mga kapiksi, para yan sa mga kapiksi natin na nagdadanas ng third party situation. If in case na gusto nyo masolve yung mga problems nyo, pwede kayo mag-avail ng course guys. Intro price tayo, 30% discount until May 31. Sobrang laki ng discount guys, sobrang ganda ng course. Mag-avail na kayo mga kapiksi. So, Pisces guys, kayo ay represent ng King of Cups sa ating spread. So, dito guys, nakikita natin na merong betrayal na naganap. Itong betrayal na to mga kapiksi, no, pwedeng niloko kayo ng person mo, sinabotahe nila kayo, sinaksak nila kayo ng patalikod, mga kapiksi. And yung iba sa inyo guys, parang yung iba sa kanila mga kapiksi, no, dun sa person mo, parang may addiction ito, no, addiction, parang may addiction itong person mo. Pwedeng mahilig mag-inom, pwedeng mahilig magbarkada, pwedeng mahilig mambabae or manlalaki, depende sa gender nila mga kapiksi, playboy, playgirl, ganyan. Pero parang habit niya, no? Hindi lang sa iyo mga kapiksi, kumbaga parang hindi lang niya sa iyo ito ginawa, pero meron siyang history na pwedeng multiple partners niya or multiple relationships niya mga kapiksi, is parang ganito yung ginagawa ng person mo. I'm sensing na etong person mo parang lumaki siya sa environment na normal sa kanila yung ganon, normal yung ganon para sa kanila. Kaya itong person mo parang wala siyang pakialam even if nasasaktan ka niya, kasi for some of you guys parang multiple chances na rin yung binigay nyo dito sa person nyo mga kapiksi, no? Parang ilang beses na kumbaga parang ilang beses na mo nang forgive itong person mo. Pwede dahil sa pagmamahal mo din guys, no? Kasi nakikita natin na matibay yung love energy dito. Pwedeng dahil sa pagmamahal mo rin, kaya paulit-ulit mo nang pinatawad itong person na to, pero parang paulit-ulit din niyang ginagawa mga kapiksi. Alright? And yung iba sa inyo right now, nandun pa kayo dun sa stage na never ending itong story na to. Ibig sabihin paulit-ulit lang. Kaya nga sabi niya dito, diba, I don't feel guilty for how I treated you. My ego is too big to care. Hindi talaga niya na-feel na guilty siya guys, kasi sabi ko nga sa inyo, habit niya ito. So parang lumaki siya na normal sa kanya yon. Akala niya normal yun, akala niya okay lang yung ginagawa niya mga kapiksi. And especially kung ilang beses mo na rin siyang pinatawad, parang nagkaroon siya ng assumption guys na okay lang, gawin ko ulit kasi papatawarin din naman niya ako. Kumbaga parang naiintindihan naman niya babalikan at babalikan pa rin naman niya ako. Yung mga ganun guys, especially if hindi pa talaga kayo naghihiwalay nitong person mo. Okay, so hindi ko alam kung sino yung may mali kung sila o kayo, if tinotolerate nyo yung ganong klaseng behavior nila mga kapiksi. Pero yung iba sa inyo, yung iba kasi sa inyo guys, parang feeling ko sawa na kayo sa drama, kaya parang hinahayaan nyo na lang na ay nako, lahat na ng ginawa ko, wala pa rin pagbabago, yaan mo na siya. Parang mga ganun. Parang dumating kayo sa conclusion na ganun, na hindi na magbabago yung person nyo. Pero ito guys, no, this is the energy of change mga kapiksi. Feeling ko guys, itong person mo, kapag ito'y na-karma, magbabago ito ng bonggam-bongga sa inyo guys. Ito pinagsisisihan niya, no,
pinagsisisihan niya yung mga ginagawa niya sa'yo. Kahit hindi niya sinasabi, guys, this person have a lot of regrets. Especially kung hindi mo siya pinapalayas, hindi nyo siya, di ba kasi, di ba, usually normal, kapag ka ng babae, pinapalayas, ganyan, lumayas ka. Yung mga ayaw na daw makita. Kumbaga parang feeling niya, tinotolerate mo, no? Kahit na sobrang sakit na ng nararamdaman mo. Although hindi niya pinapakita sa'yo, pero parang kinakain din ito ng konsensya niya, pero parang hindi nga niya mapigilan. Parang nandun lang siya, meron siyang emotional pain, nagsisisi siya, mga kapigsi, deep inside, no? Pero hindi niya yun pinapakita sa'yo. Kumbaga, very contradicting. Nakikita natin dito, guys, na merong pagmamahal, may feeling sa'yo yung person mo. Pero dahil nasanay siya na ng bababae or ng babarkada or ng bibisyo, feeling niya normal lang yun, mga kapisi. Pero kapag okay naman yung person mo, let's say for example, okay naman siya, may mga times na okay siya, may mga times na nilalambing ka pa rin ng person mo, mga kapiksi. Okay, parang pangbawi, ganyan. Pero not to the extent na parang magbabago siya para sa'yo. Pero naiisip niya na yun, guys, no? Kumbaga nagkakaroon ng small chance ng pag-asa na maaring magbago itong person mo, mga kapiksi. So your person will not change unless you change your perception of them, mga kapiksi. And yan yung tinuturo ko doon sa ating bagong course, paano mawala ang third party and magkaroon ng harmonious na relationship. So if interesado kayo doon, guys, and if naka-resonate kayo dito, pwede kayong mag-avail nun. 30% discount, guys, until May 31. Okay? So comment down below, mga kapiksi, if feeling nyo naka-resonate kayo dito sa reading na to, guys. Tingnan natin yung love message para sa inyo. Meron ditong spark ng pagbabago, mga kapiksi, pero very little yung chance, at least dito sa spread na to. Pero kailangan nyo tong pagsikapan para magbago siya ng tuluyan, mga kapiksi. So, alisin ang galit sa puso, matuto ka magpatawad. Pero yung iba sa nyo, guys, parang feeling ko wala na kayong galit eh. Kasi kung sanay yung person mo sa ginagawa niya, parang feeling ko nasanay na rin kayo dun sa person nyo. Parang wala na kayong galit, parang ay nako, ayan na naman siya, bahala siya sa buhay niya, parang ganun. Comment down below, no, if naka-resonate kayo, kasi ganun talaga yung nararamdaman ko sa inyo, mga kapiksi. Kumbaga parang wala na kayong pake kahit anong gawin niya. Ang importante is nagfo-focus kayo sa sarili nyo, kung in a relationship pa kayo. Pero yung iba sa inyo, guys, parang feeling ko nagsasama pa kayo pero may emotional detachment na, no? Pwedeng mahal nyo pa yung person nyo pero hindi na kayo yung tipong magpapakamatay para sa kanila. Kung mahal mo siya, dapat mahal mo rin ang sarili mo. Yun ang importante, mga kapiksi. And even if you don't love them anymore, at least love yourself still. Mawala na lahat ng pagmamahal mo, wag lang sa sarili mo, mga kapiksi, kasi ikaw yung dapat na unang-unang taong nagmamahal sa sarili mo. Okay? Alright. So, comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan, Pisces. Ito yung ating mga relationship subliminal, guys. Pwede nyo pakinggan para makatulong sa inyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.